Ito, may panibagong kaso na naman o petisyon na isinampa sa Korte Suprema laban sa administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. Okay, sa post ni Mr. Jason sa posted 5 hours ago, sabi niya, pang-7 na po ito. Mukhang hindi ka talaga mauubusan, Mr. Solicitor General, ng ipagtatanggol ng kamalian ng Marcos Jr. administration at 19th Congress of the Philippines. So, isinare niya ang post, just in. Yeah. A petition has been filed in the Supreme Court to declare as null and void the executive clemency granted to former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog by Executive Secretary Lucas Bersamin. The petition for certiorari and prohibition was filed by former Iloilo City Councilor Plaridel Nava II. Nava also asked the Supreme Court to declare that Bersamin acted with grave abuse of discretion in granting clemency to Mabilog. The clemency removed all administrative penalties from Mabilog's previous dismissal and restored his rights to vote and be elected or appointed to government positions. Rejay Soryaga Castor, Daily Guardian. Daily Guardian pala ang nag-post nito. Okay, so yun. Pang-7, sabi ni Mr. Jason sa review natin ay summarize. Dalawang petition tungkol sa PhilHealth. Yung unang petition filed by Senator Coco Pimentel, Bayan Muna, and other groups. And then pinaka-latest yung i-file ni Dr. Tony Leachon. Okay. So, yung unang petition sa PhilHealth, nakadalawa ng oral arguments at nakakatuwa po, nakaka-encourage yung resulta. Pasalamat tayo sa ating mga Supreme Court na ang gagaling nilang mag-interpolate. So, nabubuking na yung kalagayan ng PhilHealth ngayon. Talagang papunta na sa pagkabangkarote. Mas marami ang liabilities ng PhilHealth kaysa yung kanyang assets. Napakalaki ang deficit o negative equity, 816 billion. Okay, dalawang petition tungkol sa impeachment ni VP Sara. Ang una, yung na-file ni na Attorney Torion at 3 pang ibang lawyers from Mindanao. Pangalawa, yung galing mismo sa kampo ni VP Sara. So, 4 na yan. So, isang petition tungkol sa constitutionality ng 2025 budget. I-final ni na Congressman Ungab at Attorney Vic Rodriguez. Sa April 1 na ang oral arguments. Ano pa? Isang petition tungkol sa DDS vloggers. Yung Noisy 37. DDS vloggers na pinatawag ng TRICOM. So, So, pang-7 itong tungkol sa executive clemency ni former Iloilo City Mayor Jed Mabilog. So, yan, 7. So, you can just imagine yung trabaho ng Solicitor General. Na up to now, hindi pa nila na-submit yung comment nila doon sa petition ni na Attorney Vic Rodriguez sa constitutionality ng 2025 national budget. Bukas pa, uminit sila ng deadline.
bukas pa ang submission nila. So, pero mo yan, ang daming petisyon. I don't know kung hanggang kailan makakatagal ang ating Solicitor General na to me, napaka sipag, napakatalino. Wala akong masabi dito kay Solicitor General Guevara, maliban lang yung kliyente niya, ang gobyerno, administrasyong ito ay ang daming mga policy o mga programa na kinikestyon sa Supreme Court. So yun, napapahirap ang kanyang trabaho. Okay, magbasa tayo sa comments. Tungkol dito sa pang-pitong kaso, Mike Dalacan, baka magbitiw na rin ang Solicitor General sa dami ng kasong dinedepensahan niya. Milay Mendoza, busy sila ngayon kaisip kung paano ipagtanggol ang abusadong presidente at mga alipores niya. Ana Arsiaga, giango-ango na palibhasa ngagba ang namumuno, pati ang mga convicted drug lord. Jeff Oxenyo, Mr. Solgen resign na, manabi pang kasong darating, may oras pa. Cardiac o stroke sa iyo, malapit na rin. Evelyn Ana Tangara, Solgen, maawa ka sa sarili mo at sa bayan. You may have billion reasons to justify the unjustifiable, but the truth will always win. Norley Matias, shame for Marcos administration and Mr. Solgen need to resign for delicadeza. Also, Executive Secretary former CG Bersamin. Jerry Diwa, yan ang ginagawa nilang malaking kalokohan. So, yun, pahayag ni Senator Escudero. Dito sa Manila Standard na balita, title, Cheese ramps up impeach preps. Pinapaapura ni Senator Escudero yung Senado sa paghahanda sa impeachment trial. Tapos dagdag pa dito, says verdict may be out by October. Hindi magtatagal. It will not last long yung impeachment trial. So, yun ang Senate President Francis Escudero has ramped up preparations for the impeachment trial of Vice President Sara, adding that a decision could already be rendered by October this year. So, inamin po ni Senator Escudero na talagang pinaghahanda niya na ang Senado para sa impeachment trial. Sabi niya, Escudero issued a special order for the organization of Senate offices that will provide administrative support to the upper chamber sitting as impeachment court. Kaya kumakalat yun sa social media, yung pinirmahan niya na special order. So, sabi niya, I think the trial won't last for more than 2 or 3 months. By the time we go on to recess in October 2025, the trial will be done and we will already be voting. Sinabi niya yan, press conference niya sa Sorsogon noong Tuesday. Okay. So, sabi ng Senate President, the trial proper will likely begin on July 29 or July 30 at the earliest after Congress resumes session for the President's State of the Nation address. So, ano ngayon? February 27, February, March, April, May, June. 5 months pa. 5 months pa. Okay. Magkakaroon daw, he said there will be a pre-trial meeting to agree on the number of witnesses and to mark the evidence to be presented.
So, ito ang sabi niya, when the trial begins, it will already be a cross-examination. The marking of the evidence, agreeing on the witnesses to be presented, all this will be during the pre-trial, so we do not waste time during the trial proper. Okay, tama yun. Maganda. Escudero remained firm against calling a special session for the impeachment trial, but said the Senate will act if the President makes such a call. So, ang hinihintay lang ng Senate President, ang presidente natin, President Marcos Jr., kung siya mismong magpatawag ng special session, ayun, pwede, masimulan ang trial kagad. Kaya lang, kung walang special session na tawagin ng presidente, wala. So, July 29 or 30, pinaka-earliest nga pagsimula ng impeachment trial. Sabi niya, the palace said it would be awkward for President Ferdinand Marcos to voluntarily call a special session to expedite the impeachment of VP Sara. So, wala. Nagtuturuan sila. Ang sabi ng presidente, kung ang Senado ang mag-request for a special session, yes, mag-call ng special session. Kaya lang, ayaw mag-initiate ang palasyo na sila mismo ang magtawag ng special session. Okay, ito. Yung bagong survey. Napakaganda. Yung WR numero, isang non-partisan survey group. Sa kanyang survey, February 8 to 10 ata, 47 respondents said that they oppose the impeachment of VP Sara, while 33% they agree with it, and 20% undecided. So, malaking revelation ito. Makikita mo talaga ang public sentiment against almost half, 5 out of 10 Filipinos ayaw. Undecided pa yung 20%. So, minority lang ang Pilipino na gustong ituloy itong impeachment trial na ito. Ang dami na nga nating problema. O, tingnan mo. Sa Supreme Court ngayon, 6 na kaso na ang naisampa laban sa administrasyong ito. O, PhilHealth issue. Issue sa national budget. O, issue sa impeachment. 6. So, kawawa ang Solicitor General. So, what happens? Tanong. Kung ang Supreme Court magdesisyon na unconstitutional yung pag-transfer ng PhilHealth funds. So, anong nangyari na sa sa 60 billion pesos na nai-transfer na? Nasaan na yun? Kung nagastos niya na, kung nagamit na nila sa mga proyekto, papaano ang PhilHealth? So, di ba ang kawawang taong bayan? Problema pa sa napakataas na presyo ng bilihin, bigas. Hanggang ngayon, hindi pa rin natutupad yung pangako nila na pababain nila ang presyo ng bigas despite the fact na naibaba na nila ang tarifa ng imported rice. Mahal pa rin hanggang ngayon. So, ang daming problema ng ating bansa na sana yun ang unahin. Ito, naisingit naman ang impeachment. Sige na lang. So, July 29 or 30, that's the earliest. So, from now, up to July 29, hopefully, ang Supreme Court, meron na siyang desisyon tungkol sa petition ni Attorney Torion, yung grupo niya, at ni VP Sara, yung grupo niya, para itigil o mag-issue ng temporary restraining order dahil hindi nasunod ang proseso sa 4th impeachment complaint na nai-endorse sa Senado.